So, ayun na nga mga madi sa part 2. Sasummarize ko na lang ha. Ayun na nga, di ba, muntik na maputol yung kamay ko kasi nga napagbintangan kami na kumuha ng pera. Kasi meron kasi silang tindahan. Tapos, pwedeng yung kapitbahay, nagbenta ng bigas. Siya mismo nagbenta ng bigas sa tindahan na pwede kasi silang bumili. Di ba, instead dapat sa tindahan sila bibili. Kailangan needs ng pera. So, nagbenta siya ng bigas sa tindahan. So, sabi ni inay, bayaran mo. So, kumuha ako ng pera sa Hunos. Pero bilang niya yung pera. Kumuha ako ng pera sa Hunos kasi binayaran ko yung bata yun ni bata. Nagbenta ng bigas. Ngayon, pumunta sila ng bukid. Pagpunta nila ng bukid, pagka-uwi nila ng kinagabi ng alas 6, nagtaka siya. Sabi niya, nagkulang daw yung pera sa Hunos. Ngayon, ako naman, nakalimot din si Marcelito. Lahat kami nakalimot. Kung asan yung pera. Kasi hinahanap nga niya. So ngayon, luhod na naman kami. Ito na naman, bugbog na naman tayo ito. Luhod kami. Doon yung time, mga madi, na bumakat yung, alam mo yung, sa walis tambo. Diba? Uway mo na siya, no? Kaya bakat, ginasa ko mong among likod. Palo na kami. Hindi ko, inalala tuloy ako. Alam niyo ba, reaction ni Marcelito nung pinalo siya, pinaganon pa siya. Yung talagang, alam mo yung biad yung niya. So, parang, alam mo yung pag nasaktan ka, hindi ko talaga malimutan yun. Kasi ngayon, luhod na kami, tapos ang kami pinalo, diba? Ngayon, kumuha si tate ng itak kasi puputulin na din kami namin kasi nagnakaw nga daw kami. So yun, pagkatapos nung na kami, pagkasabi nga, tayo dito. Tumayo ako kasi parang andun na yung nervyos eh. Siyempre bata pa kami nun, grade 3 pa ako nun eh. Grade 1 si Marcelito eh. Tumayo kasi may nervyos na ako eh, kasi takot na ako sa itsura ni tatay nun eh. Tumayo ako. Tapos si Marcelito, kalabit sa akin. Parang sinasabi niya, ate, wag kang tumayo, parang ganun. Wala, di ko na rin siya kasi nga, sa nervyos ko ba. Tumayo ako. Buti na lang si nanay, parang pinigilan si tatay na, tama na yan dong, kasi tama na yan dong, ganun. So tumigil si tatay. Naalala ko mga madi, mga alas 9 na ata. Sa ako pa natatandaan. Sabi ko, Nay, diba may nagbenta ng bigas? Sabi mo sa akin na bayaran ko. Kinuha ko yung pera dyan, binayad ko dun sa bata. Alam mo, sagot niya, next time kasi alalahanin nyo para di kayo mapalo. Ganun lang yung sagot niya. Tapos meron pa tong one time na yung nagpakain nga ako ng gansa. Kasi yung bahay nila tabi lang ng kalsada. Sa tapat may mga, alam mo yung mga damo-damo. So pinakain ko yung gansa. Alas 6 ng umaga. Ewan ko ba sa gansang to, may dumaan na na howler, malaking truck ba? Ganon siya ng ganon, nagpagitna siya sa kalsada. Ganon siya ng ganon. Ako naman, si bugaw ng bugaw, ganon ng ganon. Hindi ko alam kung bakit yung gansa, ganon ng ganon sa howler. Parang kipag-away dun sa malaking truck. Sabi naman ng driver, Ining, tumabi ka na Ining kasi may emergency kami, nagmamadali kami. Kasi nga hindi ako tumatabi, kasama ko yung gansa sa bugaw ko dun sa gitna. Ayaw talaga umalis yung gansa. Winarningan ulit ako ng driver, Ining, please lang kasi emergency to, nagmamadali kami. May hinahabol kami, gano'n. So, tapos yun, umano na yung driver. Talagang pinagalitan na ako na, tumabi daw, plane nga daw. So, wala na akong nagawa. So, tumabi ako. Pero alam ko talaga nung mangyayari sa akin pagkatapos nun. Nakita ko talaga kung paano mamasagasaan yung gansa. Yung parang, alam yung bola, yung parang balon, pag lumubong mo, pumutok. Kinabahan na ako. So, pag ko mga di sa pa lang din, sa may gate pa lang. Sa pintuan mismo. Yung pintuan pa lang mismo. Lumabas si Itay. Alam nyo ba yung, di ba sa Bisaya, ito kumo to, di ba kumo? Itong ginamit sa akin. Ginanon sa mukha ko. Alam nyo ba yung palabas na yung nakikita nyo anilipot dyan? Yung gumaganong-ganon na inip. Totoo talaga yan. Dinanas ko yan. Yan ang naramdaman ko nung ginanon ko. Parang siyang sinampal ng kumo. Ako. Grade 3 ako nun ha.
Kasi syempre lalaki yun eh. Kahit matanda na yun, hindi pa naman talaga katandaan yun eh. Ginanyan ko ng kumo. Blackout ako. Yun yan, nakikita ko talaga aninipot. Diyos mio, dolor. Talaga makalimutan. Ngayon, may tumakbong kapitbahay. Sabi, kasi sinabihan si tatay na, nung, importante pa ba sa yung buhay nung gansa kaysa apo nyo? Eh, di naman niya, at pareho naman namin di alam na ampun lang ako. Siguro kaya ganun sila. Ganun na lang sila. So, tinayo ako. Pero wala, blackout na ako. Tinayo na ako. So, iyak na lang ako, nag-iyak. Tapos, tas the next, naiwan ulit kami sa bahay. Ito kasi kapatid ko, si Marcelito, kilala nyo naman siguro, di ba? Marcelito Pomoy. Inuutusan ko, ano kasing kapatid ko mahilig bang asar, talagang ano siya, yung, di ba, uutusan mo siya na, tol, pakainin mo na yung manok, tol, kakanta-kantahan ka muna niyan, ganun. Inapikon ako, sabi ko, tol, ganyan. Eh, wala. Naglalaro kami ng ano bang tawag niya? Wala pa rin, hindi namin, kasi meron siyang toka na pakainin yung baboy, may toka rin ako pakainin yung ganito, ganun. Alam mo yung rubber band guys, yung lastik ko, dampa, at saka yung tansan mismo laro na kami. Naabutan na lang kami guys, umuwi yung mag-asawa, si nanay tsaka si tatay. Kaba na kami kasi di pa namin napakain yung baboy, di pa namin nakapakain yung manok. Alam mo ginawa nung babae, ni nanay? Kinuha yung lastiko ko, tinadtad. Kinuha yung tansan guys, dati di ba yung tansan pa na may lupa pa kasi maglalaro kami ng ganun. Yung iba na may lupa kasi yun yung pangtira mo. Nilagay ni inay sa kawali. Pinakuluan. Yung tubig nun, di ba sobrang dumi nun, di ba? Pinainom sa amin. Ako, ang ginawa ko, parang zip, lang, ginanong ko. Dito ako bumili sa kapatid ko. Ano yung ginawa ng kapatid ko? Ginawang kape. Ininom niya talaga. Kaya nga minsan naglulukuhan kami pag nagkukwentuhan kami. Kaya siguro gumanda boses mo, tsaka may boses babae ka dahil dyan sa tansan, tsaka sa rubber band. Inainom sa amin yan, guys. Ganyan sila kalupit. Tapos bilang may bisita silang dumating na may anak na galing din Japan. Biglang tinapon, nagtaka pa nga, ano to? Gumanon. Wala, gumanon lang tinapon na. Pero wala, tapos yung namin, kalbaryo namin, nakainom na si Utol. Pero ako parang binabangga ko lang sa labi ko. Hindi ko talaga, tinapon ko lang. Siguro pang ako, ininom mo? Gumanon pa ako kay Utol nun, kay Marcelito. Ininom mo? Oo, te. Talaga, kaya nga, minsan pag nag-alala namin, nagtatawa na lang kami minsan. Tapos yun, after ko dun, yun yung yung mga sinamari ko lang yung pinakamahirap na dinanas ko nung bata pa ako. Ma-realize ko. After dun, nung kinuha na ako ng nag-ampon sa akin, tinapon na naman ako sa Bohol. Side na naman ng babae yun. Yung dun sa Diatagon, side ng lalaki. Nung nagkasama kami ni Marcelito for 1 year, side ng lalaki yun. Ngayon, tinapon, naghiwalay na kami ni Marcelito. Hindi pa namin alam na magkapatid kami noon Naghiwalay kami ni Marcelito. Ginuha ako nung babae, nung nag-ampon sa akin. Bali, stepmother ba tawag niyan? Tinapon ako sa Bohol. So, ang kasama ko is yung mama niya. Bali, lola naman ang tawag ko dun. So, may sakit kasi. Kumbaga pa, hindi na makalakad ng maayos. Kailangan hawak-hawak pa sa mga para makalakad. Ako nag-alaga doon, ako nagbabante, ako nag-asikaso. So, alas 5 pa lang, gising na ako para pupunta ako ng malayo yun malayong din, lakarin. Kasi, mag-aabang ako ng mga ngisda. Yung mga mangisda na dumarating. Kasi, pag alam nila na apo ako nung mama nung nag-ampon sa akin, by lola. Apo ako ni Florencia yung name nun O, yung apo ni Florencia, huwag yung kalimutan. Bibigyan ako ng isda. Free lang yun. So, uuwi ako after 5. 5 yun Pag uwi ko, makarating ako sa bahay mga 6. Lulutuin ko muna yung isda. Anin ko. Parang sa part 3 na ata tayong mga badi kasi ubos na naman yung oras. Okay? Wait for part 3. Okay?